Dear Kuya Roger, itago niyo na lang ako sa pangalang Ana. Ako po ngayon ay nasa edad 30 anyos na. May asawa at isang anak na babae. Nais ko lamang ibahagi ang aking unang karanasan sa sex, wala kasi akong mapagsabihan ito, sa kadahilanang kontrobersyal po itong bahagi ng buhay ko. Ipinanganak at lumaki po ako sa Negros, isang payak na pamumuhay ang nakamulatan ko. Bunso po ako sa 3 magkakapatid at nag-iisang babae. Lumaki po ako na kalaro ang mga kapitbahay at mga pinsan, normal na batang probinsya. Sa lahat ng aking pinsan ay si Joel ang pinakamalapit sa akin, dahil na rin siguro magkaedad lang kami. May kalayuan rin ang agwat ng mga kapitbahay. Naging tambayan ng mga kalaro ko ang isang lumang kubo. Matagal nang walang nakatira doon kaya malaya kaming maglaro, tumambay o di kaya ay matulog. Minsan isang araw, bandang 2:00 ng hapon, naiwan kaming dalawa ni Joel sa kubo dahil nagsipag-uwian na ang iba pa. Sanay naman kami na maiwan at minsan ay nakakatulog na rin kami doon tuwing hapon. Humiga kami ni Joel at nakatulog matapos ang kwentuhan, nagising na lamang ako Kuya Roger na nakadantay na si Joel sa akin, at habang nakadantay siya ay nakaramdam ako na parang tumitibok na bagay sa aking kaliwang hita. Napagtanto ko agad na ang tumitibok na iyon ay ang maliit na alaga ng aking pinsan. Ewan ko ba Kuya Roger kung bakit tila nagustuhan ko ang sitwasyon na iyon, kaya hinayaan ko na lang at nagtulog-tulugan na lang ako. Subalit ilang minuto pa ang nakalipas, naramdaman ko na gumalaw si Joel at idinikit pa niya lalo ang katawan sa akin, hanggang sa naramdaman ko na lang, na gumagapang na ang kanyang kamay doon papunta sa aking bulaklak. Medyo nakadama ako ng kaba pero nagustuhan ko naman ang ginawa niya. Mahabang t-shirt at nakapanty lang ako, marahan niyang inangat ang t-shirt, at ipinatong ang kamay sa ibabaw ng aking bulaklak. Ilang sandali pa ay dahan-dahan na niyang ipinasok ang kamay sa loob ng aking underwear, habang galit na ang kanyang alaga. Tila ba nais niyang abutin ang aking butas kaya bahagya kong ibinuka ang aking mga hita upang mapagbigyan siya sa kanyang kagustuhan. Hindi ko maintindihan, Kuya Roger, kung bakit ko hinayaan ang aking pinsan, ngunit nakaramdam ako ng kakaibang sarap sa pakiramdam habang hinimas-himas ng kanyang gitnang daliri ang aking bulaklak. Parang tinutunto ng daliri niya ang aking butas, hanggang sa parang may tumusok sa aking bulaklak at napa-array ako. Nagmadaling inalis ni Joel ang kamay sa loob ng aking underwear at agad siyang tumalikod. Nabigla kasi ako at nakadama ng kirot ng sundutan niya ang butas ng aking bulaklak. Maya-maya pa ay bumangon siya at ganun na rin ako na para bang walang nangyari. Niyaya ako ni Joel na umuwi na baka hinahanap na kami. Gayunpaman Kuya Roger, ang tagpong iyon ay nasundan pa kinabukasan. Pilit sinasabihan ni Roger ang aming mga kalaro na umuwi na, baka hinahanap na sila at paluan pa. Ramdam ko na nais ni Joel na kami na lang ang matitira sa kubo, hindi nagtagal ay nagsepak-takbuhan na ang aming mga kalaro at tinakot pa kami na may aswang sa kubo. Nang makaalis na ang iba ay tinatanaw ito ni Joel hanggang sa mawala na sa kanyang paningin, tumabi siya sa akin na nakaupo lang sa papag, niyaya niya ako na matulog. Alam ko kung ano ang nasa isip ng pinsan ko, pero sa katunayan ay gusto ko din maulit iyon. Ilang segundo pa lang sa pagkahiga namin ay dumantay na naman si Joel, at dama ko na naman ang matigas niyang alaga, pumikit ako at nagkunwaring tulog. Kagaya sa nangyari kahapon ay ganoon din ang ginawa niya, pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya sinundot ang butas, panayhimas na lamang ito, at mas gusto ko yun kasi walang kirot. Halos isang buwan rin na paulit-ulit ginawa sa akin ni Joel iyon, bakasyon kasi, kaya araw-araw kaming naglalaro. Natigil lang iyon noong bumalik na ang klase. Pero araw-araw pa rin kami magkasama ni Joel dahil magkaklase kami. Dumating ang araw na Sabado,
malaya na naman kaming makapaglaro. Habang naglalaro kami ng taguan ay inaya ako ni Joel na pumunta sa kubo upang doon magtago, pero sa katunayan, may kalayuan ang kubo sa lugar na pinaglalaroan namin. Agad akong pumayag Kuya Roger sa anyaya ng aking pinsan, at sa muli ay naulit na naman ang kakaibang bagay na aming ginagawa. Dumating ang punto na isang beses na lang sa isang buwan, hanggang ilang buwan pa ang lumipas bago namin gagawin iyon, dahil na rin siguro busy na sa school at may mga projects na rin kasi. Tumuntong sa edad na 12 si Joel, mas matanda kasi siya sa akin ng 5 buwan, linggo ng umaga, nagpunta siya sa amin dahil inutusan na manghiram ng lag-ari. Bago siya umalis, seryoso niya akong niyaya na magpunta kami sa kubo mamayang hapon. Napatingin ako sa paligid at nang walang tao ay pumayag ako. 2:00 ang usapan namin, nagdahilan ako na papasyal lang sa kaibigan. Pagdating ko sa kubo ay nadoon na pala si Joel naghihintay. Ngumiti siya at pinaupo niya ako sa papag habang tinitingnan niya ang paligid, at umupo na rin sa tabi ko. Tahimik lang kami at ilang segundo pa ay humiga na si Joel, sumunod na rin ako. Nasipat ko pa na ipinasok ng pinsan ko ang kamay niya sa loob ng kanyang shorts na parang may inayos. Sa unang beses Kuya Roger ay hinawakan niya ang kamay ko at ipinatong sa ibabaw ng harapan niya, nadama ko ang matigas at tumitibok na alaga ni Joel. Kagaya sa pagbabago ng katawan niya ay nagbago rin ang sukat ng kanyang alaga. Nakaposisyon na pahiga ito Kuya Roger, ilang sandali pa ay binulungan niya ako na ipasok ang aking kamay. Dumating na sa punto Kuya Roger na nahawakan ko na ang alaga ng aking pinsan sa pinakaunang pagkakataon. Sa aking paghimas ay dama ko ang kaunting damuhan sa paligid nito. Naisip ko na tinubuan na pala ng damo ang aking pinsan, samantalang ako ay hindi pa. Sa gitna ng paghimas ko sa alaga niya ay marahan na rin niyang ipinasok ang kamay sa aking underwear. Nakatihaya lang kami Kuya Roger. Kakaibang kuryente na rin ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Bahagyang sinundot ni Joel ang aking butas at nabigla ako dahil may kirot, kaya muling hinimas na lamang ng daliri niya ang kanal ng aking bulaklak. Sa patuloy ko na paghimas sa alaga niya ay parabang may malagkit akong nadama sa ulo ng alaga niya. Hanggang siya na ang nagpatuloy sa paghimas nito, inilabas na rin mula sa brief ang alaga nito. Tumagilid ako Kuya Roger habang nagtaas baba na ang kamay ng aking pinsan. Doon ako unang beses nakakita ng alaga ng isang binatilyo. Ito pala ay dark color, taliwas sa maputing balat ng pinsan ko, mamula-mula rin ang ulo nito at tila may laway sa butas. Habang ako'y nakatagilid at pinagmasdan si pinsan ay walang tigil naman sa paglalaro ang isang kamay niya sa loob ng underwear ko. Hanggang sa bumibilis na sa pagtaas-baba si pinsan na tila nanginginig, at habang ginagawa niya iyon ay kagat-labi, nakapikit at umuungol ng mahina. Ilang saglit pa ay inalis na niya ang kanyang kamay sa aking underwear at ang kamay na iyon ang ipinalit niya sa paghawak ng alaga habang mabilis na nagtaas-baba. Hanggang sa may biglang nagtalsikang likido na nagmula sa alaga ng aking pinsan, pansin ko rin ang pagtuwid ng kanyang mga paa na parang naninigas. Ilang beses rin nagtalsikan ang likidong iyon, nagkalat sa puson at umabot pa sa dibdib ni Joel ang mga likidong kulay puti at sobrang lagkit. Napangiti na lamang ang aking pinsan at sinabing hawakan ko daw ang mapuputing likidong iyon. Pinunasan lang ng kanyang kamay at ipinahid sa dingding ng kubo. Nang makapag-ayos na siya sa sarili, magkatabi kami sa kama habang ipinaliwanag niya ang kanyang ginawa kanina. Normal daw na gawain iyon ng mga kalalakihan na tinatawag na pagsasarili. Ilang beses na raw niya iyon nakita na ginagawa ng kanyang kuya habang magkatabi sila sa pagtulog, nagigising na lamang daw siya dahil umuuga ang kanilang kama. Kahit lumipas na ang ilang araw ay hindi mawala sa aking utak ang pangyayaring iyon. Naalala ko tuloy ang lesson namin noong grade 5 ako tungkol sa pagtatagpo ng itlog at semilya. Sa tingin ko iyon ang sinasabing semilya na naglabasan sa alaga ni Joel. Mas tumindi pa ang mga tagpo namin ng aking pinsan, umabot na sa punto na ako na mismo ang nagtaas baba ng kanyang alaga hanggang sa makaraos ito.
Dumating na rin sa punto na tuluyan ng naipasok ng daliri niya ang aking butas, at may pagkakataon na kinakain na niya ang aking bulaklak. Hanggang sa nag-edad kami ng 13, may mga damuhan na rin sa paligid ng aking bulaklak, habang mas pansin na rin ang pag-iiba ng pangangatawan ng aking pinsan. Isang gabi, nagkasiyahan kami sa kanilang bahay dahil kaarawan ng kanyang tatay, inuman, kainan at kantahan. Lumapit sa akin si Joel at palihim niya akong niyaya na magpunta sa kubo. Batid ko naman na nagkakasiyahan pa ang lahat kaya pumayag na ako. Tinahak namin ang kadiliman ng lugar para lang muli makaraos si Joel, subalit, mali pala ang akala ko. Habang nilalaro ko na ang alaga ni Joel, nakatayo siya at nakaupo naman ako sa papag, nagtanggal na siya ng t-shirt. Maya-maya pa, nais ni Joel na isubo ko ang alaga niya, noong una ay nag-aalangan ako, kasi hindi naman ako marunong. Tinuruan ako ni Joel sa pamamagitan ng paglabas-pasok ng daliri niya sa bibig ko. Noong una ay napapa-array si Joel sa sakit dahil sumasabit raw sa ngipin ko. Dumating na rin ang punto na nasanay na ang bibig ko at kahit madilim ay damang-dama ko na nasasarapan ang aking pinsan. Ilang minuto pa ay naghubad na kami ng mga saplot, humiga ako habang nasa ibabaw ang aking pinsan, sa unang pagkakataon ay naglapat ang aming mga labi, napakabilis ng paghalik sa akin ni Joel, para bang uhaw na uhaw ang aking pinsan, ilang saglit pa ay nanatili ang aking pinsan sa aking dalawang bundok, medyo masakit dahil kinakagat nito ang dulo ng aking kabundukan, ngunit mas nangingibabaw ang kakaibang kilati na aking nadama. Parang namanhid na sa pagkakasipsip ni Joel ang aking dalawang puzzles, bumaba pa ang aking pinsan at muling kinain ang aking bulaklak. Pawisan na kami ngunit walang pakialam, kasama sa pagkain niya ay ang pagsundot-sundot sa aking butas na mas nagbibigay sa akin ng kakaibang ligaya. Sa hindi ko inasahan, ay nadama ko ang mas malaking daliri na pilit pumasok sa aking butas. Pilit ko naman na itinulak ang aking pinsan na nakapatong na sa akin, dahil sa sobrang sakit na aking nadama. Ngunit nagmatigas ang aking pinsan at mas humigpit pa ang pagyakap sa akin, nanlalagkit na rin siya sa pawis. Ilang saglit pa ay isang malakas na sundot ang ginawa ni Joel, para bang nanghina ang mga tuhod ko sa labis na sakit, dahil tuluyan na niyang naipasok ang alaga sa aking kuweba. Napaluha ako sa sobrang sakit, habang walang tigil sa pag-aararo ang aking pinsan. Ang sakit na aking nadama ay unti-unting napalitan ng kakaibang kilati, may kirot pa pero mas matindi ang kilati. Nagpaubaya na rin ako sa kagustuhan ng aking pinsan, humihingal na siya habang walang tigil sa pag-aararo. Dahil sa labis na sensasyon, ay para bang may damaloy na kuryente mula sa aking balakang, sa mga hita at sa aking bulaklak. Sa unang pagkakataon ay isang napakatinding kilati ang aking nadama, para bang may umagos mula sa aking kinailaliman na hindi ko maipaliwanag sa sarap. Napakapit ako ng husto sa binatilyong mabilis na umaararo. Nakakabaliw na sarap ang aking nadama, ilang minuto pa ay nanggigigil na si Joel at diin na ang kanyang ginagawa. Hanggang sa umungol ng mahina si Joel hudyat na nakaraos na ang aking pinsan. Nang maisut na namin ang mga damit ay doon ko naramdaman na kumikirot ang aking kuweba, pero binaliwala ko na lang yon. Mabilis kami naglakad pa uwi. Upang hindi kami mahalata ay dumiretso na ako sa bahay. Ilang linggo pa bago iyon nasundan, 3 beses akong nakipagtalik sa aking pinsan, masusundan pa sana iyon ng maraming beses, kaya lang umalis na kami sa lugar dahil may nakaalitan ang aking ama tungkol sa lupa, kami na lang ang umiwas dahil may mga rebeldeng kamag-anak ang pamilyang iyon. Doon din nagtapos ang kabaliwan namin ng aking pinsan. Nagkaroon muna ako ng 4 na boyfriend bago ako nagpakasal sa pang-5, lahat ng mga naging shota ko ay nakipagtalik sa akin, gayunpaman, hindi talaga mawala sa sarili ko ang pakiramdam noong unang beses akong nakatikim ng ligaya na ginawa mismo ng aking pinsan. Hanggang dito na lamang Kuya Roger, sana hindi ako husgahan ng mga nakadinig ng aking kwento, dahil isa lang naman akong inosente na nadala sa isang temptasyon na hindi maiiwasan ng karamihan. Maraming salamat po. Sumasa inyo, Ana.
Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya, Roger.